Pahirapan naman ang pag-abot ng tulong sa ilang lugar sa Adams, Ilocos Norte dahil sa mga nasirang daanan at tulay. Mula sa Ilocos Norte, saksi live si Darlene Kai. Darlene? Pia, pabugso-bugsong ulan yung naranasan namin dito sa bayan ng Pagudpod at katabing bayan na Adams sa buong maghapon. Iniinda pa rin ng ilang residente rito yung pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo. Yun nga lang, katulad sa bayan ng Adams ay hindi pa maisaayos yung mga nasirang daan at tulay dahil nga sunod-sunod yung pagdating ng mga bagyo. Warak ang bahay. Warak. Oh, walang natirang bubong. Ito ay mga yero. Nilipad. Ganyan kawasak ang bahay ni Ana nang manalasang bagyong Yari. Marce sa Adams, Ilocos Norte. Wasak ang bahay. Pinagtagpi-tagping trapal at plastic muna ang remedyong ginawa nila sa bahay. Ang problema, heto naman ang bagyong Ophel. Kaya tanggal ang bagong pader na gawa sa yero. Ang hirap po sa amin na mag-start ulit na wala rin naman po kasing pagkukuhanan kasi wala rin po kami trabaho. Gawa po nung na-stop din sa bagyo. Panalangin lang po na sana po matapos na yung ng bagyo. Ganyan din ang sitwasyon ng 82 taong gulang na si Nanay Maria. Kaya tumutulong siya sa paglilinis sa mga kalat sa kalsada para kumita ng kaunti pang paggawa ng kanyang bahay. Mahirap ang dinaanan ko po kasi nasira yung paglutuan ko. Nasira lahat po sa bahay. Sa Poblacion 3, umapaw ang spillway. Ang tulay na ito naputol. Nasira rin pati ang floodway. Mula rito sa kinatatayuan ko hanggang doon sa puno na yon, ganyan kahaba yung sementong kalsada na nadurog nung gumuho yung lupa dito dahil sa nangyaring landslide noong humagupit yung bagyong Marce. Hanggang ngayon nagiging pahirapan yung clearing operations dahil sa sunod-sunod na dating ng bagyo. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, delikado ang pagsasagawa ng clearing operations. Pag pinagawa natin yung mga roads or landslide, pag umulan naman, naguguho na naman, nawawala. Ayon sa MDRRMO, isolated o hindi nararating galing labas ang 3 sityo ng Adams dahil sa mga nasirang tulay at daanan. At gaya ng ibang lugar sa Northern Luzon, paubos na rin daw ang calamity fund ng Adams. We need help of, sa mga government, lalo na sa provincial government, sa national, humibig pa ng tulong. Number one siguro yung mga equipment, saka yung mga funded for infrastructures, and then yung mga food na kailangan ng mga tao, and then yung mga replacement for the agricultural damages. Kalbaryo naman ng mga residente sa Ilagan City, Isabela, ang makapal na putik na iniwan ng magkakasunod na bagyo. Ngayon lang nakauwi si Aling Gliceria na 4 na araw na natili sa evacuation center. Sobra-sobra yung tubig na dumarating sa bahay namin. Kaya hirap na hirap ka po ngayon. Ang bahay naman ni Alma sa Barangay Bagong Bayan, 2 beses nang nalubog sa tubig nitong nagdaang bagyong Christine at Nika. Ang hirap, sir. Nakakapagod na lumikas, maghakot ng mga gamit, ganun. Tapos babalik, maglilinis ng talagang mahirap, sir, talaga buhat. Kuha namin dito, sir. Hindi rin nakaligtas ang mga taniman sa lugar na ngayon nagmistulang ilog. Ang tulay na ito, hindi na rin madaanan. Dahil sa epekto ng sunod-sunod na bagyo, nagdeklara ng state of calamity noong Martes ang bayan ng Kabagan. Sa barangay Casibarag Sur, lubog pa sa baha ang mga tanim na mais dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Napakahirap kasi siyempre, 2 beses nang naba yung pananim ng tatay ko. At siyempre, mag-umpisa naman sir sa una. Umabot sa 22 million pesos ang pinsala sa agrikultura na iniwan ng mga dumaang bagyo. Karamihan po kasi sa mga naapektan, yung mga magsasaka natin, ang pinaka-source ng income ng mga tao is farming. Mamimigay po yung local government unit namin ng mga libreng seeds, ng mga abono. Pia, sa ngayon ay nakaalerto pa rin yung buong probinsya para sa mga paparating pang bagyo. Unti-unti na rin ipinaabot yung tulong sa mga apektadong residente gaya halimbawa ng family food packs mula sa DSWD at pati na rin construction materials galing sa provincial government, Pia.
Darlene, kanina nabanggit ninyo sa report ninyo na ang hinihinging tulong, pagkain, mga construction materials, iba pang material na bagay. Pero nabanggit rin ba nung mga halimbawa ng PDRRMO na kailangan nila ng tulong sa personnel? Kasi naalala ko nung bagyong Christine, talagang may fatigue rin kasi sa bahagi ng mga rescue worker, pati na yung mga rumeresponde sa kanilang pagsasaayos, no, sa mga nasirang tulay at daanan. Pia, doon sa pinuntahan namin na bayan ng Adams dito sa Ilocos Norte, hindi pa naman problema yung kakulangan ng personnel. Ang problema lang talaga nila yung window of time para maituloy nila yung clearing operations at iba pang rehabilitation and recovery efforts dahil nga hindi nila maituloy-tuloy ito katulad na lang ng pagsasaayos ng mga kalsada at mga nasirang daan dahil nga sa sunod-sunod na paparating ng bagyo. Yung huli kasing tumama sa kanila na matindi ay yung bagyong Marce. Yung bagyong Nika at pati na rin yung bagyong Ophel hindi naging matindi yung pinsala doon sa mga inikutan naming bayan dito sa Ilocos Norte. Kaya hindi katulad siguro sa ibang probinsya sa Hilagang Luzon, hindi pa sila nagkukulang sa mga rescuer at iba pang nagtatrabaho o personnel. At yan ang latest o live report mula rito sa Ilocos Norte. Ako si Darlene Kai para sa GMA Integrated News.